Ang nagunang tudling sa Ronda Brigada, negosyante gipusil sa mga tulisan, samdan. Siyam ka binuhing iro sa Johnson, nagpositibo sa rabies. Kapulisan gibahara ng mga dunay planong muhimog krimen. Dengue cases sa Sarangani Province, misaka na sa 820, sunod lang sa 4 ka bulan, 2 na talang patay. Soksar Jen mayong hapon, adlaw Martes, Abril 16, 2024, live, gikan din sa Brigada News Center. Kami, ang inyong mga kabrigada nga maghatod kaninyong mga balita dili lamang sa Soksar Jen, ingon man sa managlaing rehiyon. Kini ang Ronda Brigada. Samda ng usa ka negosyante, human gipusil sa mga tulisan sa Purok Lapid, Barangay Magsaysay, Polomolok South, Cotabato. Mga suspek nakasibat sakay sa motorsiklo na gihimong getaway vehicle. Samtang kapulisan para yung gisuta ang gikahimutangan sa mga responsable. Ibrigada mo, MJ Fernandez. Samdan ang usa ka negosyante human mabiktima sa ulahing insidente sa attempted robbery holdup sa Purok Lapid, Barangay Magsaysay, Pulumulok South, Cotabato. Giilang biktima nga si Reynaldo Gatdula, 65 anyos nga residente usab sa nasampit nga lugar. Base sa inisyal nga impormasyon nga pasado las 8 sa buntag Abril 16, 2024, samtang anaa sa ilang shop ang biktima, aduna matod pay kalalakihan sakay sa usa ka motorsiklo ang niabot sa ilang lugar ug kalit nga nagdeklara og hold up. Gitiunan sa tulisan ng biktima ug ipabuthan igo sa iyang bukton. Paspas nga nisibat sa wala matinong direksyon ng mga suspect sakay sa ilang motor nga getaway vehicle. Dali usab nga gidala sa ospital ang biktima alang sa paghatag og medikasyon. Kanina mapagdala sa ospital, okay pa ito pagdala sa awad, pero di-transport sa detention kay walang igawas ang bala. Yung sa klaso nila po sa Rizal Chile. Sumala sa hepe sa Pulumulok Municipal Police Station, base sa gihimong investigasyon, migawas nga attempted robbery ang nahimong motibo sa krimen. Tibula, nang tama. Wala na sa sayang shop, magkasambay, tapos yun kami, nagtatapos sa sayang tao, hindi ka na sa stage. Wala ng hold up. Wala na ko, attempted robbery. Gidala matod pa sa usa ka pribadong ospital sa Johnson ang biktima alang sa paghatag og dugang medikasyon, samtang padayon ang gihimong hot pursuit operation sa kapulisan alang sa posibilidad na pagkasikop sa mga suspect. In the heart of changing lives, kini si MJ Fernandez sa Brigada News Johnson. Brigada News. Giawham sa City Veterinary Office ang mga pet owner nga kanunay i-monitor ang ilang mga alaga ug ipabakuna batok rabies. Kinihuman nga siyam ka mga iro sa Jensan ang nagpositibo sa rabies. Ibrigada mo, Russell Jean Mantile. Certified Pet Lover, kung bansagan ang mga Pilipino. Kini base sa survey sa Social Weather Station milabay nga tuig. Sa nasod, 64% sa mga household ang adunay pet ug 78% niini ang mga dog owner. Kaniadtong tuig 2021 sab ang Pilipinas. Sumala pa ang adunay pinakadaghang pet owner sa Asia nga anaa sa 67%. Usa diri sa mga pet lovers si Mary Jane Concha. Asa 7 ka tuig na
kaniya ang iyang pinalanggang iro nga si Purple. Gani isip usa ka pet owner, importante nga mamahimong responsable ilabi na ang pagpaturok og anti-rabies. Sa akong protection, saka protection po sa mga neighbor nako para po sa iya. Kasi ako kinaturing ko na silang bilang isang mga anak ko. So responsibility ko talaga yung health nila. Sa lahat ng bagay ginabigay ko, palagi kami nagpa-check up dito sa Setibet. Ipa-check ko kasi senior na siya. So tapos duwal na magpa-anti-rabies pod mi. Yearly po ko nagpa-anti-rabies diri. Nga mauusab ang gustong ipahibalo karon sa buhatan sa City Veterinary Office Jensen, matud ni Dr. Edward Alexander Layson, human makatala og 9 ka ero nga nagpositibo sa rabies sulod sa bulan sa Enero hangtod Marso tuig 2024. Taas-taas man gud to, nasa 20 plus ang atong up to December ang case. So far na pa lang sa 9 niya mag-stop, hopefully mag-stop na diha. Ang dog is infected with rabies. Restless na siya, sige na siya og travel. So kung kinsa ang mag-pro sa ihang pat, labi na sa stray dog na asa dalan, ihang paakon jud na. Gipahinumduman sab niini ang mga pet owner, ilabi na ang mga nagapasagad sa ilang mga pet sa kalsada. Karong ting-init, gumikan mas prone sila sa rabies. Talian yun. Mao gina ang ambot nga nung gahi kay gulo ang mga dog owners. Second, ilahan na ng kuan gyud responsibility na ipabakuna nila ilang mga iro. At least 3 months of age pataas. So pwede man sila muanhi diri sa among office para bitbiton ilang mga iro na amantay mga vaccines. Sa datos sa Heart Purpose sa Jensen, 172 na ang ilang na-rescue mga pet sa kadalanan. Samtang ang City Vet, wala pa'y maihatag kung pila na ang mga narabisan tungod napaakan. Samtang dili sumala pa abusuhon nga tungod sa 200 pesos lang ang penalty sa mga pet owner nga nagapasagad sa ilang mga alaga sa kalsada kay magpatuyang sabkini. Inay aron maprotektahan sab ang seguridad sa uban batok rabies, gikinahanglan sumala pa ni Dr. Edward nga mamahimong responsable sa ilang mga binuhi ug abli sumala pa ang ilang buhatan alang sa maong bakuna. In the heart of changing lives, kini si Russell Jean Mantile, Brigada News. Sunod sa usa ka bulan, 7 na kanalambigit sa pagpangawat ang nadakpan sa otoridad. Dunay bahad ang hepe sa Macar Police Station sa mga dunay planong muhimo pa og krimen sa ilahang area of responsibility. Ibrigada mo MJ Fernandez. Kapobrehon o kapitos sa mga panginanglanon ang sagad rason sa mga sospek sa pagpangawat sa area of responsibility sa Macar Police Station. Kinihuman ang ilang gihimong pagpanubay sa mga individual nga ilang nasikop tungod sa mga kaso sa pagpangawat gikan sa tulo ka mga barangay nga ilang nasakupan. Lagi muna tanaw karon sa ato mga investigator, sa ato mga intelligence operatives kung naban na sila sa somewhat connection. However, based sa ato ang mga arrested ng mga suspects, dili man sila magkaila. So I think siguro by chance lang gid siguro nakakuan sila. The usual reason nila is syempre ang pagkaon nila, syempre ang ilaha daw pang sustain sa ilang adlaw. However, di na mo makita sa ilang lawas na in-need sila o ganing mga basic commodities na to kay ngano. However, among makita diri ginagamit nila ni siguro sa mga vices nila. Kahinumdumang una ng gibutsyag nga bulan sa Enero hangtod bulan sa Abril, 7 na ka mga sospek sa kasong pagpangawat ng ilang nadakpan og sagad sa mga insidente ang nahitabo sa barangay Apopong, Jensen. Taganang po mga series of kawat din sa tato barangay. Itong mga aging bulan po na putay nadakpan which is high-tech na kay karon ng mga kawatan na sila yung mga sakyanan ng mga tricycle or mga sikad. Kung nadakpan tuntong aging ng Domingo, dagano sila grupo diya sa part sa ilang area. Tungod niini, gibaharan sa kapulisan o mga personahe sa matag barangay ang mga kawatan nga dili sila mamahimong malampuson sa ilang plano tungod sa hugot nga koordinasyon nga gihimo sa kapulisan o barangay ingon man mga force multipliers. Madakpan gud mo. Kay ngano?
na very active ang participation ng community regarding ani. So anytime makita nila nga murag na is something wrong, gatawag din sila. And our barangay officials, especially at the 3 barangay substation 2, very active with ang ilang pagresponde and magtawag sila with the help of the police sa barangay, nananagid mismo sa barangay, marang dali lang ma-apprehend ng atong mga kawatan. Mahigod mo, pag once nga mangawat mo sa popong, mapasensya na yun nga madakpan mo. Nanawagan ko, mag-iusa kita, magtimbayayong aron magkabot nato ang kahapsay o kalinaw sa ato ang barangay Apopong. In the heart of changing lives, kini si MJ Fernandez sa Brigada News Jansan. Brigada News. Halos sa 53 o 55.30% ang gisaka karon sa dengue sa Sarangani Province sulod lang sa Enero 1 hangtod Abril 15 ning tuiga. Maong eksperto padayong nagpahinumdom sa publiko aron malikayan ang maong sakit. Ibrigada mo Russell Jean Mantile. Ning Marso lang na ospital ang babaeng apo ni Nanay Glorina Sansatina, residente sa Alabel, Sarangani Province tungod sa dengue. Balik-balik nga lagnat sumala pa ang una nga sintomas nga ilang namatikdan sa bata. Apo na ko, na trauma siya kay abi nila, lagnat-lagnat lang god. So one time na natingala kong bata, naluya man siya kayo. Ito nga, among gidali-dali og tawag big ambulance kay mulungay-ngay naman siya, di ay dengue na siya. Lesson learned sumala pa kini. Ilabi na nga dili sab lalim ang nahimong kaagi sa bata sa maong sakit. Maong karon ay dili jud baliwalaon kung maghilanat lang gud ang bata, kailangan gud siya nga imo na gud siyang atimanon, tagana yung first aid unsa pwede mahimo nga dili gud siya mga diretso sa dengue. Kuan namin na learn na yun, na lesson learned yun. Base sa datos sa Provincial Health Office sa Sarangani, nakitaan nga 55.30% ang gisaka kun 820 ka kaso sa dengue ang natala sulod lang sa Enero 1 hangtod Abril 15 ning tuiga. Itandi sa tuig 2023 nga anaa lang sa 528 ka kaso. Sa pagkiginabi pa sa usa ka health expert nga si Federico Yadao, Medical Technologist 2 sa PHO Sarangani, tungod sa padayong pagsaka sa kaso sa dengue sa nasangpit nga probinsya, importante sumala pa nga mismo sa matag panimalay pa lang magsugod ang kahinlo aron maproteksyonan ang matag usa batok sa dengue. Provincial Epidemiology Surveillance Unit at yung MESO naman natin, ito yung pag-report natin sa level ng munisipyo. So weekly nagre-report sila ng mga cases. Actually, ang nire-report nila, merong 24 hours reporting at meron weekly reporting. Ang maganda po sa province, very functional po yung mga ganitong mga reporting system wherein kami po nakikita namin yung trend. Sa cumulative data, ang munisipyo sa Maitom ang adunay pinakadagang ihap sa maong sakit nga anaa sa 244 ka kaso. Ikaduha ang Glan nga adunay 189 ka kaso ug duha niini ang natalang patay. Ikatulo ang Alabel nga adunay 131, Malapatan 82, Malungon 79 asa sa maong munisipyo. Nakatala ang PHO ug usa sab ka kaso sa sakit nga chikungunya virus kun viral disease transmitted to human through by mosquitoes. Maasim 64 ug Kiambang nga adunay 31 ka kaso sa dengue. Sumala niya daw 60% sa mga nataptan sa dengue edad 20 pa ubos asa sagad kalalakinan. Kami na 700 olicetrols na naman. Intervention na po, nakapag-conduct na po ng spraying, nakapag-conduct na po ng larviciding, clean up drive. Pero nakita rin natin ngayon, kahit mainit po, talagang halos yung trend ng ating cases. Pahinumdum na lang sa mga eksperto nga batasunon ang pagsunod sa 5S, Search and Destroy, self-protection measures, seek early consultation, and say yes to fogging and start sustained hydration. Magpa-test, libre naman yun siya, and then ma-repair natin siya. And then continue hydration po. Yun po yung messaging namin na lagi namin sinasabi. Pag may lagnat, i-hydrate talaga yung bata. In the heart of changing lives, kini si Russell Jean Mantile, Brigada News. At ang isa mong pagbalik, pag-revoke sa mga permit sa mga nagabaligyang open pipe nga tambutso, giduso.
Pamilya sa namatay ng OFW sa Saudi nagpatabang aron makauli ang patayng lawas sa Jansan. Kapin 13,000 ka mag-uuma sa Region 12 laumang makadawat og fuel subsidy sigon sa DA. Karantanan sa pagbalik sa ronda. Brigada. Giuyunan sa pipila ka residente sa Jansan ang pamahayag sa usa ka opisyal nga tugutan ang barangay nga mag-issue ug mag-revoke og permit sa mga shop nga nagahimo kung nagabaligya og open pipe nga tambutso. Ibrigada mo, enemy Mugpon. Nang hinaot si Barangay Fatima Kapitan Reynan Ticurit nga mahatagan sila og katungod sa LGU nga mag-issue og permit sa mga shop nga nagahimo o kaha nagabaligya og open pipe nga tambutso. Sa maong pamaagi, duna na matod pa sila'y gahom nga mo revoke og permit aron maundang na ang illegal nga paggamit niini. Pagkatos mga tindahan, wala ba yung kapangyarihan ang barangay mo issue og permit? Mo endorse lang mi, pero mo pa-revoke with permit, pating dugay ang proseso kasi kailangan mo agi siya sa dito sa tamang proseso. Karon naman pag i-hold na mo kay blacklist na mo, dili pud pwede na mo i-blacklist. Tungod kay ang ilang violation, dili siya tantamount dito sa kanang dili sila marinyo, murag may nang itabo ba. Uyon sab ang pipila ka residente sa Jansan sa nahimong pamahayag sa opisyal aron sa wala pa mahimong hapsay ang syudad. Ilaha panghanap buhay man pud na ma'am, pero syempre ibawal man pud sa gobyerno, di wala tay mahimo eh. Kung sa ilang mga pamalaod sa uyon gayo ko kung ano kay disturbance na mong gugay na sa mga tao nga nang halimbawa kung gabi na makatugaw sa mga natulog na ba, tapos kung para mawala na lang na ipasirado na lang itong itong nagabuhat gud og kalkal mo nang ilay nga ipa-implement nga dakpon para maundang na. Kung dili man tugutan ang panawagan ni Kapitan Kurit, hangyo niini sa lokal nga panggamhanan sa Jansan nga seryosohon ang pag-implementar sa balaod, batok paggamit og burak nga tambutso. Dugang niini, hugot man sab ang patrolya sa barangay aron bantayan ang mga nagagamit og open pipe nga tambutso. Nasayran nga duna nay mga nakumpiska og na-hold ang barangay nga mga motorsiklo nga nagagamit og open pipe. Siguro dapat tanang ahensya nga concerned pati ani seryoso ta. Ano baligya man ang mga bura-bura nga bawal man na kay di man na sa standard nga tambutso para sa standard nga motor. Kahibaluan, ilawom sa City Ordinance number 37 o ang Land Transport and Traffic Code of the City of General Santos City of 2018, mamahimong dakpon ang kinsaman nga nagagamit og burak. In the heart of changing lives, kini sa enemy Mugpon sa Brigada News Jansan. Brigada News. Ninagop sa Department of Migrant Workers sa Region 12 ang pamilya sa usa ka overseas Filipino worker sa Saudi aron mauli sa Jansan ang patayng lawas ni Normelita Sartagoda. Ibrigada mo, Richel Gubalani. Gi-extend ang deadline sa traffic signalization and CCTV synchronization program sa Jansan hangtod bulan sa Agosto ning tuiga. Ning bulan sa Marso unta ang kumpleksyon ni ini apan gilugwayan tungod wala pa nahuman ang installation ug testing. Sulod sa 22 ka bagong traffic light nga gidugang, 8 ni ini ang naga-operate na. Pila lang dinhi mao ang Rojas Corner Laurel Avenue, Laurel Corner Pendleton Avenue, Santiago Boulevard Corner San Miguel Street. Kung sabihin mo sa install, nasa mga 70+% pa siya. Oo. Sa mga approximately mga ganun. So, hindi pa siya talagang, pero mabilis naman lang din. 11 usab ni ini ang ga-flashing sama sa traffic light nga anaa sa Rojas Corner Osmeña Avenue. Hinuon, duha na lang ang wala pa na connect ang electric meter sa Socoteco. Makikita ninyo, nagpa-flashing siya. Ibig sabihin, tinitest yung 12. Kung gusto ko i-flashing, kunyari may parade, gusto ko i-flashing yung area para hindi na magulo dahil may motorcade. Pwede ko mas switch
ang flashing doon sa command center. Obserbasyon pa sa pipila ka motorista nga hinay-hinay nang nahanay ang traffic congestion sa lungsod. Kailangan lang jud siya assistant pa sa nasa traffic light na kailangan og enforcer pa jud. Kay na ibang driver na gahi pug ulo na mo direct og sulod na singit-singit bisag na sa intersection mobuelo sila. Mo na nindot pud ni kay usapon ni ka para makakontrol ang mga driver. Okay na kay para di na kayo mag-traffic ba. Kaya magkuha na magsiga na siya kuan function sa tanan. Okay na di na kayo magkuha ng mga uban driver din mosulod drag diretso. Mo na usahay madisgrasya. Sa pagkakaroon, installed og functional na usab ang kapin 200 CCTV sa 22 nga intersection sa Jansan. Ang video wall sa command center nga nahimutang sa DRRMO building nabutang na usab. Gani ang kanhi pang 11 nga existing traffic light na change na usab ang controller. In the heart of changing lives, kini si Liza Labajo, Brigada News. Ana sa kapin 13,000 ka mag-uuma sa Rehiyon 12 ang naumang makadawat og fuel subsidy sa third quarter ng tuig 2024. Apan ang makadawat sa mong subsidiya kadto lang mga mag-uma nga dunay makinarya nga wala pa nakasulay makadawat og assistance. Ibrigada Liza Labajo. Makita na sa mga tanom ni Nanay Maria Cristina Valenzuela ang epekto sa El Nino. Nang liki nga yuta, kawadon sa supply sa tubig. Resulta sa dili maayong pagtubo sa mga tanom nga gulay niini. Halos wala na matud pa siya'y ginansya tungod sa epekto sa El Nino. Rason nga wala na usab siya'y pang-finance sa gasolina sa iyang makinarya. Ginasauli nung komprador kay siyempre may uod. Sabi ko, wala tayong magawa kay unang-una wala tayong tubig. Pangalawa, sabi ko, grabe na ang gamit namin sa mga pang-spray, mga lahat-lahat kung ano kailangan, abono. Wala gihapon, oy. Sukad-sukad, wala pa kasulay si Nanay Cristina nga makadawat og ayuda. Hinaot niya nga sa ing-aning kalisod, matabangan siya sa gobyerno. Ano nga, na kailangan talaga namin kay puro gastos. Ako ngayon dito, malaki na ang gastos ko. Tapos hindi, ma-failure pag yun ang pichay namin nag-yellow. Tuig 2023, aduna na matud pay gi-allocate nga budget ang Department of Agriculture alang sa fuel subsidy sa mga mag-uuma. Sa 500 million pesos nga budget sa tibuok nasod, kapin 41 million pesos ang gigahin sa Central Office alang sa Region 12. 13,082 usab ka mag-uuma ang target makadawat dinhi og fuel subsidy nga nagkantidad og 3,000 pesos. So as of now, ma'am, meron na tayong submission na almost 8,000 plus out of 13,082 na target sa Central Office. So sa ngayon, ma'am, kinukumply natin kung ano po yung mga data correction nila, mga findings and observation doon po sa mga master list na sinasubmit natin sa Central Office. Sumala sa fuel subsidy team sa DA12 nga ang makadawat sa gikaingong subsidiya kadto lamang mga mag-uuma nga dunay makinarya nga wala pa nakasulay makadawat og assistance. By third quarter this year ay ma-distribute na po yung ating mga fuel cards. So yun po yung para gina-overtime din natin na ma-materialize at saka mabigay na din yung mga intervention para sa mga farmers. Kahibaluan nga ang mga mananagat lakip usab sa makadawat og fuel subsidy apan ipaagi kini sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Sa pagkakaron, ongoing usab ang data correction ug cleansing alang sa master list sa mga benepisyaryo. In the heart of changing lives, kini si Liza Labajo, Brigada News. Nidangop sa Department of Migrant Workers sa Region 12 ang pamilya sa usa ka overseas Filipino workers sa Saudi aron mauli sa Jansan ang patayng lawas ni Normelita Sartagoda. Ibrigada mo, Richel Gubalani. Kini si Normelita Sartagoda, dunay 5 ka anak ug residente sa barangay Labangal, Jansan. Si Sartagoda ang 8 na katuig nga overseas Filipino worker sa Saudi. Apan namatay atong Disyembre 14, 2023, human giatake sa kasing-kasing. Wala kauli ang patayng lawas ni ini tungod sa kakulangon sa mga dokumentong ginapangayo og nasuta pa sa pamilya nga migamit og laing pangalan ang nasampit paadto og abroad. Bali, ang problema daw kasi is
kailangan makumpleto na mo ang ginapangayo, makomply na mo tanan mga requirements. Bali, ang ano lang kasi, ang kulang na lang kasi na ano na mo, ang consent sa first family. Kay bali wala mi kabalo, karon lang mi kabalo nga laing pangalan di ay ang iyang gigamit. Midangup usab ang pamilya sa agency ni Sartagoda. Apan nasuta nga 2016 pakinigi pasarado, human gireklamo sa pipila ka OFW. Human sa pagigdialogo ni Maria Carolina Agdamag, ang Regional Director sa Department of Migrants Workers sa Region 12 ngadto sa pamilyang Sartagoda, gipahikay na niini ang mga kinahanglang dokumento sama sa paglocate sa unang pamilya sa namatay aron makauli na ang patayng lawas ni ini. Gibutyag ni Agdamag nga ubay-ubay sa mga OFW ang nasuta nilang walay igong dokumento dihang mi abroad. Pero kung tanaw nato sa atong programa sa reintegration, daghang undocumented workers, among them mga illegally recruited po, dako ang figure. So makaingon yun ta nga murag ang disparity sa figures, makaingon ta na kulang pa sa awareness ang mga tao diri sa atua. So mo na kinala nato tutukan. Samtang giawhag ni ini ang mga OFW sa rehiyon nga dunay problema nga gilayong makig-alayon sa ilang buhatan sa Coronadal City. In the heart of changing lives, kini sa Brigada Richelle Gubalani, Brigada News. Atangi sa among pagbalik. Mga senior citizens sa munisipyo sa Alabel gidawat na ang ilang doble nga pensyon. 200 ka individual nakabenepisyo sa libreng check-up atol sa unang Brigada Pharmacy Health Caravan. 19 ka bagong sakyanan gitugyan sa General Services Office ngadto sa 7 ka opisina sa LGU. Kanang tanan sa pagbalik sa Ronda Brigada. Gisugda na karong adlaw ang paghatag og doble nga pensyon alang sa mga senior citizen sa Alabel, Sarangani Province. Mulungtad og 5 ka adlaw ang distribusyon maong panawagan sa Department of Social Welfare and Development 12 nga mamahaw na daan ug magdala og tubig mainom. Ibrigada mo Hera Jason. Sayo pa sa buntag sa adlawng Martes, nagtapok na ang mga katigulangan sa Municipal Gymnasium aron i-claim ang ilang social pension nga sa ilang impormasyon mamahimo na nga doble sa 11 nga higayon. Usa sa nagpilad dinhi ang 90 anyos nga si Nanay Nura Piloriana. Pasalamat kay dili naman ko kaligusyo, makakaon ako nga naantay gihatag nga dili na to matarbahoan kay di naman ko katarbaho, di naman ko kaligusyo. Mangumpra ko diyan gas, mga adlawon maming mangumpra. Nga, karon sa pangadlawon nga masabod kagamay matumbak. Pampalit o maintenance. Maintenance daw niya. Gasto na high blood nga stroke ko. Dugay na. Karong adlaw, April 16, 2024 mao ang release sa mga senior citizen nga nagkantidad na og 6K ang ilang madawat. Good for 6 months. January to June ang ilang madawat, sir. January to June. So wala ka man ng June? Covered na to siya, sir. Nakarga na to siya sa payroll. So advance na nila? Yes, sir. Advance na to nila ang 3 months. Kaya every year, 2 sem lang ang ilahang release. So na-epekto na itong tag 1,000? Yes, sir. Epek na gyud na sa payroll. Og daghan na po nakadawat nga mga ibang lungsod, sir. Alas 8 sa buntag sa diyang gisugdan sa DSWD ang pag-apod-apod sa social pension sa pagpanguna ni Disbursing Officer Jubayna Muhammad. Sa ngayon first day namin is poblasyon saka yung anong barangay yung yung barangay basta poblasyon ng namin. So punta namin isang 2 barangay ngayon. So succeeding days is may kani-kaniyang So barangay na. So meron kaming ngayon na 2 barangay lang po. So sa poblasyon is 1,000 plus. Dun sa the rest na sa isang barangay is
Kaunti lang po. Tag-unom ka libo gayod ang nadawat sa mga senior citizens gikan sa 3,000 sa matag semester. O gumikan ini, nagpasalamat sila sa mao nga usbaw. Happy makapalit og bugas. Sa bugas kay kulang nimo? Bugas ug sudan. Tambal sa komisi sir. Gumikan hangtod adlong Biyernes pa ang distribution sa social pension ginahangyo ni Muhammad ang mga senior citizens nga mamahaw na daan og magdala og tubig mainom. Ginahimo ang distribution alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. In the heart of changing lives. Kini si Brigada Jason sa Brigada News Jansan, Brigada News. Mukabat sa dulan 200 nga mga individual ang naserbisyuhan ug nakalibre og libreng check-up sa gipahigayon nga Brigada Health Caravan sa Barangay Mabuhay ning Dakbayan. Ibrigada mo Danny Cassie. Hilabihan ang pagpasalamat sa mga individual nga naserbisyuhan sa libreng check-up nga gipahigayon sa atubangan sa Brigada Pharmacy Mabuhay Branch. Ang maong aktibidad alayon sa adlaw na tawhan ni Brigada Group of Companies President CEO Elmer Bicatulpos og isip pagpasalamat sa katawhan sa maong barangay og kasigbit ng mga dapit nga nagapadayon sa pagsuporta sa Brigada Pharmacy. Kani siya sir, ang tumong ginato is to give back sa atong community, especially diri sa Mabuhay, ang mga katawhan sa Mabuhay. Warm kayo ang ilahang pagdawat sa ato diri sa Brigada Pharmacy, and of course to give thanks sa ilahang paghigugma kanato mao ni ang ato ang ginahimo karon. So hatagan nato sila og free check-up kanang sa lahang mga sakit kung na sila mga ginabati nga silang kalawasan. Usa sa nakabenepisyo sa maong aktibidad si Jerilyn Galo og wala niini gipalampas ang kahigayunan o gipamahayag nga dakong tabang kaniya ang nahisgutan nga health caravan. Nakatabang kay sa gawas man god na mong bayad. Na dire libre raman oy bayad. Nagpasalamat pug ko. Si Lian Montiliano nga apil usab sa nakabenepisyo sa health caravan ang walay laing nalitok gawas lang sa pagpasalamat tungod nga na libre ang iyang pagpa-check up. Dako jud kaayong praise sa kuha karon kay dapat karon magpa-check up ko unya tong Sabado diri man ko nagpalit siya na daw libreng check up di. Mas maayo nga ma-free akong check up sa bayad tapos akong tambalan akong paliton. Daghan kay salamat diri sa brigada. Mao kini ang pinakauna nga health caravan sa Brigada Pharmacy og lauman nga daghan pa nga mga health caravan ang ipahigayon sa nagkadaiyang Brigada Pharmacy. In the heart of changing lives, kini si Brigada Danny Cassie sa Brigada News Jansan, Brigada News. Ito ka opisina sa local government unit sa Jansan ang nakadawat og sakyanan gikan sa General Services Office aron magamit sa ilang pagserbisyo sa publiko. Labaw sa GSO, dunay hangyo sa ahensyang mugamit sa mga bagong sakyanan. Ibrigada mo Vera Jason. Abril 15 sa kasamtangan nga tuig. 19 ka mga bagong sakyanan ang gitugyan sa taga General Services Office kon GSO ngadto sa 7 ka mga opisina sa LGU Jansan. Adunay commuter van, expander, cargo vehicle, hauling truck og mga motorsiklo. This morning nag-turnover si Mayor og isa ka commuter nga high-ace van para sa city assessor. Then sa CMO ICAD, isa ka L300 o isa ka expander. Then sa CMO PDAW, isa pud ka expander. Sa sentro, nag-turnover si Mayor og 7 ka brand new nga motorcycle o 2 ka 3-wheeled cargo vehicle mo na gamiton nila mamisbis. Din sa City Agri, isa ka hauling truck. Isa ka brand new nga motorcycle para sa PSO ug 4 ka van Toyota Grandia sa Office of the Building Official. Mao na siya tanan. Gumikan ini, dako ang pasalamat sa mga labaw sa opisina nga naghangyo sa maong mga sakyanan aron may maggamit sa ilang adlaw-adlaw nga operasyon. Aduna sab hangyo si Yanson sa mogamit sa maong mga sakyanan. Ang misay sa mogamit, ang pingan nila ang property sa government, no, kay karon lang ni siya nahitabo nga daghan gipanghatag nga mga brand new na vehicle si Mayor, so dapat pasalamatan sa tanang mga department. In the heart of changing lives, kini si Brigada Jason sa Brigada News Jansan, Brigada News.
Padayon gihapon sa pagdawat ang Kabrigada Foundation Incorporated alang adto sa mga kabrigada nga nanginahanglan og hinabak. Alang sa cash donation, mamahimo kini ipadala sa Kabrigada Foundation Incorporated Security Bank Account number 0000557-60731. Alang sa in-kind donations, ipadala kini sa Brigada Complex nga nahimutang sa NLSA Road, Barangay San Isidro, General Santos City. Sa mga gustong mahimong Brigada Volunteer, pwedeng mudangop sa estasyon ug magpalista. Mao kana ang naglangkob sa Ronda Brigada karong adlawng Martes. Mga istoryang 24 oras nga gitutukan sa news team sa Brigada TV. Ako si Brigada Dale Bartalaba, in the heart of changing lives. Kinatibuk ang pagserbisyo hatod alang sa publiko. Walay sagol bakak, tanan alang sa kamaturan. Kini si Konsehal Papa B, Attorney Kan Kasaligan Balyeke Palaban. Para sa taong bayan kun para sa tao, sadyang mapagmahal SM, in the heart of changing lives. Ug kini ang Ronda Brigada.